Magandang umaga, hapon o gabi. Ako si Azrael at tatalakayin ko ang kasaysayan ng wikang panahon ng katutubo. Ang kasaysayan ng wika sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahon ng mga katutubo, bago pa man dumating ang mga dayuhan. Sa panahon ito, umusbong ang iba't ibang wika at dialekto na nagpapakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Panahon ng katutubo, bago ang pananakop ng mga Kastila. Ang panahon ng katutubo ay may oral na tradisyon, awiting bayan, kaalamang bayan, bugtong, isinisulat sa mga dahon, kawayan, o panitigas na putik. Ang panahong katutubo ay mula 800 BC hanggang 800 AD. Indian o Indonesian, syllabic writing o pagpapantig. Natuklasan ang specimen sa isang bansa na may nakaukit na mga sinaunang letra. May mga ebidensyang magpapatunay sa paggamit ng mga sinaunang Pilipino ng baybayin. Naibahagi ang mga salitang dala, anak, asawa, diwa, biyaya, puri, masama, wika, aklat, galit, sadya, sandata, mutya, panday at salita. Mayroong lamang katinig B, D, G, H, K, L, M, N, nga, P, S, T, W at Y. Ang baybayin ay isang lumang paraan ng pagsulat ng mga kayumanging Pilipino bago pa nakarating sa kapuluan ng mga dayong Kastila. Pinaniniwala ang ginamit noong ika-8 siglo sa polo ng Luzon. Ang baybayin, isang sistema ng pagsulat. Ang pinakamahalagang kontribusyon ng mga katutubo sa pag-unlad ng wika ay ang baybayin. Isang sistema ng pagsulat na ginamit sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang baybayin ay isang syllabary. Ibig sabihin, ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang patinig. Ang sistema ng pagsulat na ito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas na kabihasnan ng mga katutubo. Ang baybayin ay naglalaman ng 8-7 titik na kamakatawan sa mga patinig. Ang mga titik na ito ay nakasulat sa dalawang direksyon, mula kaliwa pa kanan o mula kanan pa kanan. Ang mga simbolo ng baybayin ay nagmula sa mga hugis ng mga bagay sa kasaysayan, tulad ng araw, buwan, at mga halaman. Ang salitang baybayin sa kalukuyang wikang Tagalog ay katunayang nangangahulugan ng pagsulat ng mga titik sa isang salita o to spell sa English. Pamantayan sa pagsulat ng baybayin. Nilalagyan ng tuldok sa ibabaw kapag bibig kasing ay patinig na I. Nilalagyan ng tuldok sa ilalim kapag bibig kasing may patinig ng U or U. Nilalagyan ng cross sa kanang ilalim kapag nawawala ng bigkas na A. Nagpapahayag ng pagtatapos ng pangungusap. Ito ang mga simbolo ng baybayin. Baybayin, pinubuo ng 17 simbolo o titik, 14 na patinig, ba, kada, ga, ha, lama, na, nga, pasa, tawa, at ya. At 3 patinig, a, e, o, i, o, u. Pagsasanay, isulat ang inyong pangalan gamit ng baybayin. Isulat ang inyong paboritong kasabihan sa Pilipino gamit ang baybayin. Summary or conclusion. Ang kasaysayan ng wika sa panahon ng mga katutubo ay papakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Ang baybayin, ang iba't ibang wika at dialekto, at ang pagsisikap na panatilihin ang mga ito ay nagpapatunay ng kahalagahan ng wika sa pagbuo ng
pagkilalan at pagkakaisa ng mga tao, pag-aaral at pagpapahalaga sa kasa.